walang BSKE sa November dahil bagsak ang ekonomiya. Yan natin pag-uusapan. Tumutok po kayo, tapusin po rin yung video na sa ganun makarelate po kayo sa ating mga pag-uusapan ngayon tungkol pa rin po sa BSKE. Alam natin lahat na sitwasyon ng daigdig ngayon, ng mundo ngayon, yung ekonomiya, no, mga ekonomiya ng mga bansa, meron pa rin pong kaguluhan na nagaganap sa Middle East, no? At marami na pong apektado. Siyempre, apektado rin ang Pilipinas, ang gobyerno ng Pilipinas. At yung isang epekto niyan ay yung pagtaas po ng mga langis, mga krudo, mga gasolina. At siyempre, kasunod niyan, pag tumaas ang langis, tataas po ang mga bilihin, lahat Inflation yan no? So, marami po nagko-comment, maraming nagsasabi dito sa atin, no? Mga na-comment ng mga barangay officials o mga barangay kagawad yung iba dyan. Kaya sabi nila na walang BSK niyan sa November 2026 kasi bagsak ang ekonomiya. Ang dami ko po nakitang comment na ganun. Hindi matutuloy ang BSKE sa November kasi may giyera at bagsak ang ekonomiya ng bansa. Kung iisipin natin, kung titingnan natin mga kababayan, ay may punto. Sabi pa nung isa ay compelling reason yan para maiurong, ma-postpone ang BSKE sa November 2. Kung isipin natin mga kababayan, pwedeng mangyari. No? Posible na maurong o ma-postpone na naman itong November 2 kasi nga bagsak ang ekonomiya. Pwedeng sabihin ng Congress, baka merong representative dyan na huwag mo na natin gawin itong BSKE kasi yung pondo na yan ay pwede pang magamit sa ibang bagay. Pwedeng gamitin sa ibang bagay. Lalong-lalo na, no? Kasi nga, ekonomiya natin, kailangan magtipid. Pag sinabing kailangan po tayo magtipid, so isasantabi muna natin itong BSKE. Sa ganun, magamit yung pondo na yan sa mas importanteng bagay. Baka meron pong representative na magpano ka lang gano'n. Yan. Kaya lang ang tanong dito, mga kababayan, ngayon ay March, April, May, June, July, August, September, October. 8 months bago sumapit ang November. Kung meron bang mag-propose na naman na yan, sasapat pa ba ang panahon? Kung pag-uusapan natin yung panahon, yung kung magkakaroon ulit ng panukalang batas para iurong yan. Sa tingin ko, hindi Mukhang kakapusin ang oras para sa panukalang pag-postpone na naman. So, dapat kung magpo-postpone sila, dapat ngayon pa lang. No? Na-propose na yan, naipasa na yan. Panukala na yan. Di po ba? So, para sa akin lang, yung mga sinasabi nila na mukhang hindi kakayanin. Hindi naman po emergency itong pagbagsak ng ekonomiya. Hindi naman talaga sobrang bagsak Kailangan magtipid, oo. No? Kailangan magtipid ng gobyerno. Pero yung pondo na yan, sa ating po pagkakaalam, ay aprobado na yan, yung pondo na yan para sa BSK. So, nakalaan na yan. No? Nakalaan na po yung budget para sa BSK November 2, 2026. So, hindi na po pwedeng basta-bastang pakikialaman yan. Kung iniisip po ninyo na makaka-apekto yun, no? Hindi naman po ganun kabigat. Hindi po ganun kabigat yung sitwasyon ng bagsak ang ekonomiya. Tumaas ang gasolina. Pero mukhang hindi yun sapat para iurong itong term setting bill na kakapasa lang at hindi pa nga magaganap sa unang pagkakataon ang term setting bill na yan sa November. Hindi po ba? Yung sinasabi naman nila, hindi, compelling reason yan na dapat iurong yan kasi meron pa rin mga barangay official na gusto nilang ma-move na naman Huwag naman ganun. No? Susunod pa rin kayo sa batas. Kaya mga nakaupo, kailangan nyo sumunod sa batas. At bago yan ma-move, kailangan ng batas, ng panibagong batas para yan ma-move o maurong. Compelling reason, hindi ganun kabigat. So, para sa akin, matutuloy pa rin yan. So, yun doon naman sa mga nagsasabi na hindi, yung salita nyo, sigurado na kayo. So, hindi naman yun batas. Yun ay opinion nyo lamang.
Kung titingnan natin yung sitwasyon, no, nananatiling batas yan, RA 12232, Term Setting Bill. November 2, 2026, ang BSK at wala naman tayo naririnig na may propose na dapat iurong kasi bagsak ang ekonomiya. Wala pong ganun. At mukhang hindi po pakikialaman. At kung meron man, mukhang sa akin lang, no? Forecast ko lang. Hindi kakayanin. Kailangan mag-BSK ngayon ng November 2 Kasi may nakalaan na dyan Mag-a-adjust yung gobyerno dyan. Siyempre, Office of the President. Kung anong dapat gagawin sa pagtitipid ng gobyerno. Yun para sa BSK, okay, nandiyan na yan. No? Okay na yan Sa ibang bagay, pwede magtipid. Katulad yung ginawa nila na na-i-announce na magkakaroon daw ng 4 na araw na pasok lamang sa loob ng 1 linggo yung mga taga-gobyerno. Hindi kasama doon yung mga nagbibigay ng nagsiservisyo na mayroong emergency, ibig sabihin mga ospital. So, titingnan natin. So, yung palang adjustment na yun. Diba? Meron ng paraan para makapagtipid at hindi madadamay ang pondo para sa BSK. Yun lang naman yung aking opinion. Malapit yun. Kasi wala lang pong batas na sinasabing iuurong. Opinion pa lamang. May posible, pero medyo maliit. Maliit na yung chance na mauurong itong November. Okay, so batas pa rin yan. Umiral, yan pa rin ang susundin. Kahit may krisis, no, hindi naman ganun kabigat, hindi ganun katindi, hindi tayo direktang nagera. Okay, tumaas ang gasolina, oo. Pero yung BSK, nandiyan pa yan. Mananatili yan. Yung pa rin naman lang ang tinitignan natin, November 2 So, susunod, hintay tayo ng mga update. Comment kayo at sa mga bago na padaan dito, and mag-subscribe na sa ganun, updated sa ating mga susunod na mga opinion natin. So, hanggang dito lang. Maraming salamat. Pa-share ang video. God bless.